All right. As you can see the screen situation, the beam W410 millimeters by 67 kilogram per meter with 9 millimeter web thickness subjects the girder W530 by 109 kilogram per meter. So nakalagay dito na yung beam daw na W410. So ito yung beam. No? So ito yung beam. Okay? Tapos, yung girder is 530. So, ito yung girder. Okay? With 12 web thickness to a shear load P. So, meron daw load P. So, kumbaga parang itong beam na to, may transfer siya na load P dun sa girder na to. Okay? So, ito yun, no? So, 2 angle 90 by 90 by 6 with 422 diameter bolts. So, bali, yung angle bar na tinutukoy dito is ito. So, angle bar yan, no? So, naka, naka-bolt siya dun sa web nung beam at dun sa web nung girder. Okay? So, using 422 diameter bolts. So, 4 means itong 4 na to, yung pinag-uusapan. Okay, yan. Bali, kung titignan natin sa view na to, ito makikita natin. No? Ito yung 4 na yon. Okay? So, you are given the following dimension. So, S1 is 40. So, this is 40. S2 is 40 also. S3 is 80. So, this is 80, 80, and then 80. And then S4 is 110. So, by S4, ito, 110. And then S5 is 40. So, this is 40. Okay, so steel strength and allowable stresses are as follows. Yield stress, Fy, is 248 megapascals. Bolt shear stress, FV, 120 megapascals. Bolt bearing stress, FP, is 480 megapascals. Bolt hole diameter is 25 millimeters. So for the first question, determine the allowable load P based on the shear capacity of the 422 millimeter bolts. So ano daw yung allowable P? No? Due to the allowable shear capacity ng 422 bolt. So naka-specify naman. So bali, ito yung pinag-uusapan natin. So kung titingnan natin maigi, yung mga bolts na ito, lagyan ko lang siguro ng mark, no? Ito, yung mga yan. Bali, ito yan. Okay? So nakakabit siya dito sa web nung beam. Nakakabit siyang ganyan. Okay, so kumbaga pinag-uusapan ano daw yung P na kailangan na maximum. So yung P na to. Bali yung P na yon, ito. Okay, pag tinignan natin sa view na to, makikita lang natin parang direct load lang siya dun sa beam natin, na? So, ngayon if we would analyze that, if we would isolate, let's say itong beam na to. Ito yung beam, no? Bali ito yan. Ito yan. Ayan yung beam natin. So yung beam na kapag in-isolate natin, let's say ito yon. Ang pangalan ay 410 by 67. So this is that beam. Ayan yung beam na yan. Okay? So nandito ngayon yung mga bolts. So you have 1, 2, 3, and then 4. So we have 4 bolts. So because meron tayong 4 na bolts, no? Sa inyong mga bolts natin. Okay? So we will have P here. Okay? So yung P na yon will be resisted by the area of the bolts. Itong mga area na to. No? And as you can see, dalawa yan. No? So meron siyang double shear.
So yung mga bolts natin ay subject sa double shear. Okay? Kaya ngayon, we would say that the actual shear stress of the bolts, no, should not exceed the allowable, 'di ba? So yung allowable dito binigay naman 120. So that is 120 megapascal. So the actual shear stress will be P divided by area ng mga bolts. Okay? Times kung ilan sila. Okay? So should not exceed 120 megapascals. So if we would substitute the values, ang binigay kasi na diameter ng bolt 22. So we will have P over, so pi over 4 times 22 squared. Tapos meron tayo ditong times 2 kasi double shear. Ano? Double shear. And then times ilan ba sila? So we have 4. Okay? Gawin na lang natin tong multiply natin na 1,000 para assuming na yung P na yun naka-kilonewton. Total, ang tanong naman sa atin is dapat naka-kilonewton yung sagot. Okay? And this should not exceed 120 megapascals. So therefore, from here, we would be able to calculate for the required P. So calculating, we will have bali 120, cross-multiply lang natin ng 2 times pi over 4 times 22 squared times 4, tapos divided by 1,000. So we will get 364.93. So yung P natin should not exceed 364.93. Okay, kilonewtons. Okay? So from the choices, we will just choose the nearest, no? And that is letter C. Okay? Pero technically speaking, dapat hindi lalagpas yung P ng 364.93. So dapat ang sagot dito 364, no? Kung i-round off sa whole number. But anyway, from the choices naman, we can just say na pinili ko lang yung nearest kasi we cannot, of course, ang layo naman nito at saka dito, no? Para dun sa sagot natin. Okay? But anyway, that's number 1. Number 2, calculate the allowable load P based on bolt bearing on the web of the beam. So bolt bearing naman. So for number 2, bolt bearing. So actually, for number 2, we will just analyze similarly dun sa beam natin, no? So, in-specify ulit na ang pinag-uusapan, web ng beam. Kasi dalawa yung pwedeng mangyari. Actually, ano yan tatlo yung magiging bearing natin dito. Merong bearing yung bolt doon sa web ng beam. Meron ding bearing yung bolt doon sa angle bar. 'Di ba? Tapos meron ding bearing yung bolt dun sa web nung girder. Pero dito sabi niya web of the beam. Kaya dito tayo mag-analyze. No, ito pa rin. Okay, so recall lang ulit that we discussed before na kapag ka bearing, bolt bearing, ang ginagawa natin, 'di ba? 'Di ba pagka meron kang, let's say, um, kasi ano siya, wide flange siya ngayon no? So let's say meron tayong wide flange. Okay, tapos meron tayong butas dito. Isa na lang muna, no? Isa na lang yung drawing ko para lang maipakita. Okay, so yung butas na yan, ayan yun, no? Okay? So, of course, meron diyang bolt. Meron diyang bolt. So, kunyari yung bolt, no? Yan yung bolt. Okay? Ngayon, kapag merong in-apply na load, may in-apply na load, okay? Ang mangyayari, yung bolt babangga dun sa butas, di ba? Babangga dun sa butas ng web. Kaya ang ginagawa natin siya, pag pinalaki natin, no? Palakihin lang natin to. So, ang nangyayari, ito yung butas. Yan yung butas. Ito yung bolt. Yan yung bolt. So, kapag ka merong, syempre magre-react ito. Merong reaction yung bolt, no?
So yung reaction ng bolt will cause bearing doon sa surface nung butas, no? So dito magkakaroon siya ng bearing dito. So bali ito masasubject sa bearing stress. Ano ba yan? Yung part na yan. Babangga dyan yung bolt natin, no? Babangga siya doon. Sa pagka bumangga siya doon, yun yung bearing, o yun yung contact area. So, napag-usapan din natin na kapag ganyan, ang nangyayari kasi pag tumingin tayo sa side view or sa cross-section view rather, nangyayari ganito yan. So, di ba ito yung butas, ito yung bolt. So, yung sinasabi natin na projection niya, ito. Bali, ito yung contact area natin. Okay? So, yun yung bearing area. So, ang ginagawa natin to simplify, kasi ang nangyayari rin naman sa stress dyan, no? Dahil dun sa reaction ng bolt, so matatransmit nito yung stress ng pagganyan. Actually, non-linear yung pag-dissipate ng stress. So, to simplify, and based on research, ang ginagawa na lang, kinukuha yung projected rectangular area. Okay, kaya ang mangyayari ngayon, parang kukunin na lang natin na projection ay ito. No? So, parang ito na lang, which is going to be the diameter of the bolt. Okay? Kaya yung magiging projection dito will just be rectangular. Ganyan. So, magiging rectangular na lang yung projection natin. Okay, at yan ay, once again, this is the diameter of the bolt. And then this is going to be, ano kaya to? So, yan ay ito. Yan, which is the thickness of the web. No? So, ito ay thickness ng web. Okay? So, that will be our bearing area. So, ang mangyayari ngayon, yung bearing stress, actual bearing stress should not exceed the allowable bearing, bolt bearing, which is, ang sabi sa problem, ay 480 megapascal. So, ano ba yung actual bolt bearing? So, force divided by, yung reaction kasi ng bolt, nakadepende yan dito sa force na to. So, yung reaction ng bolt, technically, is paghahatian lang kung ilan man yung bolt dyan. So, ito kasi dinrawing ko isa lang. Pero ang totoo kasi, ang bolt dito, apat. So, meron tayong apat na bolt. So, ibig sabihin, this would be area of the contact, no? Times the number of bolts. So, bali, ito yung reaction ng bolt. Yan yung reaction ng bolt, di ba? I-divide kung ilan sila. So that should not exceed 480 megapascal. Okay, so let's write down ano yung values. So dito na lang. So we have P, gawin ulit natin itong kilonewton over area. So yung contact area natin, dito ko na lagay Bali ito, as explained, will be the diameter of the bolt times thickness of the web. Okay? So ang diameter ng bolt, no, 22. So hindi diameter ng hole kasi kung makikita naman natin dito, explain ko naman na ang diameter ng hole, ito 'yon. Yung diameter ng hole. Okay? And kapag sinag-uusapan natin bearing, is kung ano lang yung contact. Ito lang kasi yung contact, yung diameter lang ng bolt. Okay? So we have 22. Thickness ng web. Here, we have to be careful. Anong web? Kasi dalawa yung binigay Merong 12 mm na web nung girder, tapos meron namang 9 mm na web thickness nung beam. So, ang pinag-uusapan kasi natin, beam. Kaya ito ang gagamitin natin. 9 mm. Okay, so times 9. Okay, times ilan sila? So, in this case, apat sila. Okay, that should not exceed 480 megapascal. So, from there, we can solve for P. And that's gonna give us 480 times 22 times 9 times 4. So, divided by 1,000. That gives us 380.60 kilonewtons. Okay, and that would be our answer for number 2.
Next, if P is 300 kilonewtons at an eccentricity E of 50 mm, determine the tensile stress on the critical bolt of the 522 volts. 822 volts. So pinapahanap yung tensile stress dito naman sa mga to. O, yan naman ang i-analyze natin. Yan. Okay? So to analyze the, so bali ito yun, ano? Yung mga yan. Okay, so to analyze that, bakit ba magkakaroon ng tensile stress muna? So that because of the eccentricity E, ang mangyayari kasi guys, ganito yan. So for number, so ang gagamit, ang i-adapt ko na drawing ito ha. Bali kunin natin to. Analyze natin yan. Okay? So mangyayari kasi ganito. For number 3, bali ito yung girder. Okay, tapos andito yung angle bar. So meron dito ang angle bar na nakadikit. Tapos nandyan yung mga bolts natin. Yan. Okay? Tapos 8 yan ha, 8. So pag tumingin tayo sa side view, so meron tayo dito 4. Tapos meron tayo another 4 sa kabilang side. Ganyan. So 8 yan. Okay? So ngayon, yung P natin, in-apply natin dito at a certain eccentricity. Sabi sa problem, yung eccentricity daw 50 mm. Okay, tapos yung P nga pala for this particular problem ay 300 kilonewtons. Okay? So because of that eccentricity, of course, with respect doon sa mga bolts, sa mga bolt na to, that will produce a bending moment, no? Bending moment yung produce niya. So bali ang mangyari, let me just copy this. So mangyayari guys, bali kapag tinanggal ko to, sorry. Masama. Anyway, ulitin ko na lang. So mangyayari, kapag nilipat natin kapag nilipat natin yung P dun sa centroid, no? So magiging combination siya ng direct load at ng bending moment. Okay? So may ganyan siya, no? So combination siya ng dalawa kasi meron ka eccentricity. So ang mangyayari, pag naglagay ako ng force dito na P, tapos ika-counteract ko nitong P rin. So parang zero lang yung dalawang yan, di ba? Pero itong dalawang to will produce moment. Ito yon. Okay? Tapos yung matitira na to, ito yan. Okay? So ibig sabihin, combination siya ng axial force at ng bending moment. Okay? So, well, ang magiging effect nito ay direct shear dun sa kada bolt. So, magkakaroon tayo ng shear na reaction dito sa mga bolts. Okay? So, tawagin natin na RVY. Di ba? Magkakaroon ka ng shear na reaction dun sa mga bolts. Ito naman, itong PE, dahil sa bending moment, magkakaroon naman dito ng tensile stress. Okay, kasi ito magkakaroon ng compressive technically. Na kaya lang, we know that
yung bolts ay hindi naman designed to carry compression. So bakit nga pala merong ganito? No, kasi guys, parang ano yan, parang beam na dahil sa flexure na to, alam natin na kapag meron tayong let's say uh, meron tayong rectangular na beam, 'di ba? Tapos sinubject mo sa bending moment, 'di ba magiging stress is magkakaroon ka ng tensile stress sa ibabaw, tapos magkakaroon ka ng compressive stress sa ilalim. Tapos ang itsura ng stress diagram niyan ganito. Okay, ito yung neutral axis. So, ganun din mismo yung mangyayari doon sa mga bolts. So, itong mga bolts na to will be subject to bending. Okay? So, nasaan ba ang neutral axis ng mga bolts? So, of course, kung nasaan yung geometric centroid nila and dahil sa symmetry, nandito yon, no, yung centroid. So, lalabas, ito rin yung neutral axis natin. Kaya sa case na to, ito yung neutral axis natin. Kaya ako nasabi na itong ibabaw will be subject to tension. Okay, so ito naman, subject sa compression. So, ganyan yung mangyayari. So, actually, ang hinahanap lang natin is yung reaction nitong bolt na to sa tension. Okay? So, ito lang hinahanap natin. And sabi niya kasi dito, determine the tensile stress on the critical bolt. So, yung critical bolt na pinag-uusapan is yung bolt na may pinakamalaking tensile stress. Okay? So, which is ito yun, yung nasa extreme, ito. Ito yung most extreme bolt. Ito or ito, whichever, kahit saan dyan. Okay? Kasi sila yung farthest from the neutral axis. Okay? Di ba ang computation ng stress, no? Kung babalikan ko to, yung stress na to, that is just MC over I. Okay? So, that is our MC over I. So, basically, para ma-compute natin yung tensile stress dito, we will adopt the same formula kasi this is subject to flexure. Okay? So, para makuha natin yung stress sa bolt na to, so, lagyan ko lang ng highlight, no? Ito yung bolt na pinag-uusapan. Okay? So, para makuha natin yung stress sa bolt na yan, so we will adopt MC over I. Okay? So, ang M is just yung moment. So, 300 times 50. So, 300, so gawin natin kilonewton meter. So, 0.05. So, ang M natin ay 300 times 0.05. That's 15 kilonewton meter. Okay, so we will have 15. Tapos gawin natin Newton mm para maging megapascal. Tapos yung C natin is yung location lang nung most critical bolt. And ito yun. And according to the figure, original figure, bali mula dito hanggang dito. Ito yung critical bolt natin. Yan, no? So, what is that distance? So, kung titingnan natin, nasa gitna kasi ito eh. So, ito ay 80. So, magiging 40 na lang to, no? So, 40 plus 80. So, bali, lagyan ko lang ng sukat dito. So, from the neutral axis up to the first bolt, that's 40. Tapos from bolt to bolt, that's 80. So, ibig sabihin, yung C natin ay 120. Okay? 80 plus 40. So, 120 over I. So, ito, ano tong I? So, yung I is, alam natin, moment of inertia yan. So, moment of inertia nino. So, kapag rectangular yung beam, syempre, yung cross-section ng beam, yun yung gagamitin natin na kukunan natin ng moment of inertia. Pero ngayon, ano ba ang computation ng moment of inertia? Now, because the one carrying the flexure are the bolts, ito mga to, then ang kukunin natin ng moment of inertia ay yung para sa mga bolts na yan. No? So this is going to be the moment of inertia of the bolt group. Okay? Again, bakit yung bolt group? Kasi sila yung kumukontra dun sa flexure. Okay? Hindi yung cross-section ng beam. Okay? So kukunin natin yung moment of inertia ng bolt group. So para makuha yun, lagay ko na dito sa baba, we will apply summation ng centroidal moment of inertia plus AD squared. Okay? Ngayon, kung titingnan natin yung cross-section, ano lang yan? 8 bilog, 8 circle. So, bali, moment of inertia nito, circle na to, technically, pi over 64, diameter to the fourth, di ba?
pi over 64 diameter ng bolt to the fourth, no? Kaya lang, kapag kinompare ko to dito, this is too small. Okay? So, because this is too small, ang normally na ginagawa natin is nine-neglect natin to. Kaya maiiwan na lang ito. Area ng bolt, tapos yung distances nila. So, in this case, y, yung distances nila. No? So, therefore, we will simplify the computation summation ng area ng bolt times y squared. So, dahil ang area ng bolt natin same lang naman, so i-factor out ko na lang. So, summation na lang ng y squared. Okay, so area ng bolt, we have pi over 4 times 22 squared. Okay, tapos y squared, ano yung y squared? So, yung mga distances nila. So, bali, ito, at saka ito, yung y nila 120. Tapos ito, tsaka ito, yung y nila 120 rin. So, meron tayong apat na 120 na y. So, let me write that down. Apat na 120 squared. Tapos meron pa tayong apat pa na bolt. Ito, tsaka to. Lahat sila ay merong y from the neutral axis na tig 40. No? So that means meron ulit tayong apat na tig 40 squared. So that is our moment of inertia. Okay, and actually dito, ito na yung magiging stress natin noong most critical bolt. Okay, so that gives us 15 times 10 to the 6 times 120 over pi over 4 times 22 squared times 4 times 120 squared plus 4 times 40 squared. Okay, and that gives us 73.99 megapascals. And actually, ito na yung sagot. Ayan na yung sagot natin. Kasi hinahanap lang naman tensile stress. Okay, so that is letter A. Now, if you want to find the reaction, ito, kung gusto mong kunin yung force na to, so mangyari lang, yung stress, multiply mo lang ng area. Bali, mangyari, RT X ay equal sa stress times area lang ng bolt. Halimbawa lang na gusto mong kunin yun, no? So, yung area ng bolt, bali actually, mawawala lang to sa formula. Mawawala lang yun. Ayan. So, yan yung reaction niya. So, naka-Newton yan. So, if you want it in kilonewton, that's 28.125 kilonewton. So, in general, kapag inanalyze natin yung bolt na yon, okay, so ito yung bolt na yun, kunwari. Yan yung bolt na yon. So, this is subject to a tensile force RTX equal to 28 point, alam yun? 125 kilonewtons. And maliban doon, meron din siyang shear force, RVY. At yung shear force na yon is nanggaling sa direct shear na to. Okay? And ang mangyari lang, paghahatian nila equally yan. So, apat sila, di ba? Ay, sorry, 8 pala sila, 8. 8 sila eh. Sana yung drawing ko. Eto, 8 sila eh. So, parang nangyari lang dyan, meron kang direct force P. So, paghahati silang 8. So, to compute that, edi yung P, i-divide mo lang ng number of volts. So, therefore, kung gusto mong kunin yung shear, that is just yung P divided by N. Or, that is 300 kilonewton divided by 8. And that is 37.5 kilonewtons. Okay, so ibig sabihin yung bolt natin is subject to combined tension and shear. Okay? So subject yung bolt natin sa combined tension and shear. Pero yung yung tinatanong lang sa number 3 is kung ano yung tensile stress. So ito yun. I mean, ito yung tensile force. Yung tensile stress ay ito. Okay? So just in case itanong, no? So syempre meron yang resultant. So kung gusto mo yung resultant force acting on the bolt, edi i-resultant po lang tong dalawa. Okay? Anyhow, that's how we solve this problem.